Claire Castro sinabi na wala daw kayong karapatan na humingi ng hair follicle test kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin yung mga sinasabi ni Yusek Claire Castro. Ang post po ito ay post ng News Blast. Pakinggan po ninyo. Ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang ating pong mga kababayan Sino po in particular? Na po napanood sigurong... Ikaw na po ba? Sige po, kayo po ang humingi. Okay. Kaya po masabi lang ninyo na meron humingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto niyo... Tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi nga, tanong ko nga. Humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social. Opo, Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidemand sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Talagang parang nagagalit na po si Yusek Claire Castro doon sa post na humihingi o mga transport sector sa Mindanao na humihingi ng hair follicle test kay President Bongbong Marcos. Talagang hinahanap o tinatanong ni Claire Castro kung sino daw humihingi. Dapat daw yung mga humingi na hair follicle test si President Bongbong Marcos ay sila daw muna magpatunay kung may basihan po ba daw yung hinihingi nila. Patunayan daw muna nila bago sila humiling ng hair follicle test kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala daw silang karapatan na humiling kung wala naman daw silang ebidensya na patunay na para doon sa sinasabi nila. O di ba? Grabe, talagang parang nagagalit na po si Yusek Secretary Claire Castro. Parang pinipilit na yung isang reporter na sabihin na isa ka rin sa mga gustong humiling, di ba? Dahil po dito yun sa mga yung transport sector doon sa Mindanao, sila po ang humihiling. Yan po ay binalita po ng News Blast yan sa SMNI. Kaya ginawa nga natin ng content yan. Dito magbabasa po tayo ng mga comments. Ang sabi dito ni Arnel, ako humihingi ng drug test hair follicle. Tagal mo kasi sabihin na humihingi ako na lang. Humingi ako na lang. Siya na lang daw ang aamin na siya ang humihingi. Sabi naman dito ni Doti, ito yung spokesperson na walang kasin-sins sumagot ng tanong para lang makipagchismisan sa kanto kung sumagot. Grabe, di ba? Sabi naman dito ni Alvin, nakakapang-init ng ulo si Aling Claire. Sabi dito ni Ronald Ob, anong walang karapatan? Public official yan, sumasahod yan, pira ng bayan. Kung private citizen siya, pwede. Wala sinumang magmando sa kanya tungkol sa mga drug test or extend katangahan ng gobyerno ngayon o highest level na. Diyos mio. Grabe. Sabi naman dito ni Nining, as pa kung isa siya sa humihingi, takutan na ba? Klaro nga anti-taong bayan. O di ba? Grabe. Sabi naman ito ni Bongbong, dapat kayo din mag-hair follicle test din kasama ang presidente mo. Grabe. Grabe. Nakatawa ko sa comment na yun. Sinama na tuloy si Claire Castro sa request ng mga transport sector sa Mindanao na mag-hair follicle test din po daw si Castro. Sabi po yun sa nag-comment doon sa video na yon. Grabe no, makikita naman po talaga natin na parang nagagalit na po si Claire Castro. Parang sinisindak na yung reporter, di ba? Parang sinisindak niya. Ikaw, kasali ka ba talaga sa o isa ka rin ba sa humihiling? Grabe, talagang sinisindak na yung talaga reporter, sinisindak na niya, di ba? Bakit di pa kasi sinabi ng reporter na yung mga transport sector ang humihiling, di ba? Baka naman hindi po rin kasi alam ng nung reporter na
Yung humihiling po yung mga transport sector sa Mindanao. Balita po yan ng News Blast sa SMNI. Di ba? Grabe, parang iba na ngayon. Wala daw palang karapatan humiling ng hair follicle test kay President Bongbong Marcos kung wala naman kayong katibayan. Di ba? Sabi niya dito, patunayan nyo muna bago kayo humiling. O di ba? Bakit ganun? Patunayan niyo muna. Kaya nga humiling, di ba? Para sa transparency. Yun nga ang sabi ng mga humihiling. Para sa transparency, di ba? Kasi opisyal sila ng gobyerno. Taong bayan po ang nagpapasaho, di ba? Kaya may humihiling, may karapatan din silang humiling, di ba? Pero si Madam Claire, parang nagagalit na po. Parang sinisindak na yung reporter para magsabi na isa rin siya sa mga humihiling. Kasi pag sinagot ng reporter niya na, opo ma'am, kasali po ako doon dahil isa rin akong mamamayang Pilipino, malamang titirahin siya ni Claire Castro noon. Babanatan niya noon. Talagang ano kaya ang sasabihin niya doon sa isang reporter na babae na yon. Sabi niya, baka sabihin niya, patunayan mo muna bago ka maghiling, di ba? Baka ganun siguro ang sasabihin niya doon sa isang reporter na kaharap niya o kausap niya, di ba? Grabe talaga si Super Claire PCO Secretary. Grabe po siya magsasalita, no? Grabe, talagang matapang siya, nakakabilib. Bilib po ako sa iyo, Madam Claire, napakatapang niyo po magsalita, hindi po kayo talaga nagpapasindak sa mga tao. Talagang bilib ako sa inyo, napakatapang niyo po. Muntik nyo na pong mapasagot yung isang reporter na upo, kasali po ako dyan dahil isa po ako mamamayang Pilipino, pero parang natatakot yung reporter. Kaya sinabi niya ayaw na niya magbalita, baka ayaw lang po niya ng mga balitang mga fake news, kaya ayaw niya magsabi ng ganun. Pero muntik na, kinabahan na yung reporter. Tapang talaga ni Madam Claire, napakatapang niyo po. Bilib po ako sa inyo, saludo po ako sa inyo, Madam. Tapang niyo po, muntik niyo pong nasindak yung isang reporter na babae. Muntik na po mapaamin o mapagsabi na kasali din po siya sa mga Rumi request. Dahil isa siyang mamamayang Pilipino at may karapatan din po siya. Dahil may binabayaran siyang buhis. Grabe, no? Tapang ni Claire Castro. Talagang sinasabi niya na patunayan niyo muna. Patunayan niyo muna mga sinasabi niyo bago kayo humiling ng hair follicle test sa ating Pangulo. Patunayan nyo o pambibintang ba yun sa inyo? Kaya sabi niya wala kayong karapatan kung wala naman kayong patunay. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya wala kayong karapatan. Dapat patunayan nyo muna bago kayo humiling ng hair follicle test sa ating Pangulo. Di ba? Grabe. Grabe po mga kabayan. Tingnan nyo po sa comment section, di ba? Tindi. May isa pang tao doon na may isa pang comment nagsabi na ako pang humiling para matapos na yung tinatanong niya na sino ang nag-request. Grabe. Nakakatakot kaharap si si Madam Claire. Mukhang kasindak mga salita niya, kapanindak, katayo balahibo, kakabahan ka nun pag siya ang kaharap mo, di ba? Mga kababayan. Talagang akala mo hindi hindi secretary. Parang siya na po talaga ng spokesperson. Siya na po talaga lagi humaharap, di ba, sa mga media. Siya na po ang pinaka-spokesperson ngayon. Talagang palaban po siya. Kaya kayong humihiling, huwag na po kayo humiling dahil nagagalit na po si Madam Claire. Patunayan daw niyo muna bago kayo humiling sa sinasabi niyo na hair follicle test. Grabe. Nagagalit na po si Madam Claire na huwag niyo pong galitin. Kaya patunayan niyo muna. Dahil kapag hindi po napatunayan, wala po kayong karapatan na humiling dyan. Nagagalit na po ating Madam na PCO Secretary. Grabe katapang po. Muntik na po nakasagot yung reporter na, opo Madam, kasali po ako doon. Sa inyo po mga kababayan, muntik na masindak po yung isang reporter natin. Muntik na po masindak.